Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig o makikinig pa lamang sa channel na ito, no? Mga kaibigan, Alex Aswang Stories. Ako ang narrator, si Alex. Ngayon po ay magbabahagi tayo ng kwento patungkol sa isang karanasan ng binata mula sa Surigao. Ito ang kanyang experience na pinamagatan po nating pinaka nakakatakot na bakasyon. At nga pala, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Simulan na po ang kwento. Engkanto, multo, tiktik at aswang. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Mga kaganapan na mayroong basihan. Ano tula? Proteksyon yan, apo. Para hindi ka mapahamak kahit saang lugar ka dalhin ng iyong mga paa. Sige na, umalis na kayo hanggat may oras pa. Magandang araw sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Calvin mula sa Surigao. Masugid niyong taga-subaybay. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap dekada 80. Isang karanasan na minsan dinadaan na lang namin sa tawa sa tuwing maalala namin ito magkakaibigan. Pero sa totoo lang, nung mga panahon na yon, grabe ang kilabot naming magkakaibigan sa karanasan na iyon. Na akala namin ay doon na magtatapos ang lahat. Nagbabakasyon kaming tatlo ng mga kaibigan ko noon. Sila sina Boyet at Jean, magkasintahan. At ang lugar na pinuntahan namin ay lugar po ng babaeng bago ko palang naging kasintahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Gia. Sa lalawigan po ito ng Kabisayaan, Sir Alex. Sa probinsya nila nangyari pero ipagpaumanhin niyo po, hindi ako magbabanggit ng tunay na lugar. Kasagsagan ng Semana Santa, Biyernes Santo nang mapagkasunduan naming magtungo sa probinsya nila Gia. Gustong-gusto ko rin makapunta sa kanila nang sa gayon ay makilala ko pa ang aking kasintahan pati na ang kanyang pamilya. Mahinhin, maganda, mabait at malambing ang aking kasintahan na nakilala ko po sa Surigao. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya. Sa unang pakilala pa lang sa akin ay nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, mula nung magtapat ako sa aking nararamdaman kay Gia ay naging magkasintahan po kami. Sinagot niya agad ako, Sir Alex. Lagi kaming lumalabas apat na mga kaibigan ko, punta sa mga malalamig na resort upang magbanding-banding. Hanggang sa inaya ako ni Gia sa kanilang probinsya sa Visayas. Semana Santa yun. Ako lang ang inaya niya, pero inaya ko naman ang aking mga kaibigan at gusto rin nila sumama yung magkasintahan na si Boyet at si Jean. Kaya napagkasunduan namin na magbakasyon sa probinsya nila Gia. Maganda talaga sa amin, bay. Bay po kasi ang tawagan namin, Sir Alex. Ang sabi pa niya, maraming magagandang tanawin dun. Hindi kayo magsisisi. Sige, sasama kami. Sagot ng mga kaibigan kong magkasintahan. Ako naman tinanong ko siya kung hindi ba magagalit ang mga magulang niya sa akin kung sakali na malaman nilang magkasintahan kami. Sagot ni Gia, hindi. Matutuwa ka pa nga yun sila eh. Lalo na tatlo kayong bisita dun sa amin. O sige, tuloy tayo. Ano mga pare? Tuloy. Magiliw na sagot ng aking mga kaibigan. Excited na kami noon, Sir Alex. Gusto ko rin talaga na makilala pa ng lubusan si Gia at ang pamilya nito. Nakatakda na ang aming pag-alis. Pero
bago po mangyari yon ay nagpaalam muna ako sa aking mga magulang at sa lola ko. Tinanong nila ako kung saan banda sa Visayas. Tumango lang naman ang aking mga magulang nang malaman nila ang lugar. Hindi rin naman nila alam yon eh. Pero nagbilin sila sa akin na mag-ingat kasi lugar ng babae ang aking pupuntahan. Baka nila mapagtripan ako ng mga kapatid na lalaki ng aking kasintahan. Pero nung sabihin kong may kasama pa kaming iba na taga Surigao lang din, naging panatag po sila. Ngunit ang aking lola, tinawag ako at binigyan ng kwintas na sobrang luma na. Ano to la? Huwag mong walain yan ha. Proteksyon yan apo para hindi ka mapahama kahit saang lugar ka dalhin ng iyong mga paa. Sige po lola, isusuot ko ba po ito? Alangan naman. Pero kung ayaw mo naman sa bulsa mo lang ilagay. Basta wag na wag mong ihiwalay sa katawan mo yan. Masusunod po lola. Sige apo, mag-iingat ka. Isinuot ko po ang bagay na iyon, Sir Alex. Pinakita ko talaga kay lola. Ngumiti siya sa akin, halatang panatag. Ang lola po kasi namin, Sir Alex, maalaga po talaga siya sa mga apo niya. Kahit na matatanda na nga kami, parang maliit pa rin ang tingin niya sa amin. Sa isip ko naman po noon, walang mawawala kung susundin ko ang mga bilin ni lola. Ako kasi noon, Sir Alex, ay hindi masyadong mapaniwala sa mga usaping kababalaghan dito sa mundo. So ayun na nga po, bumiyahe na kami. Ilang oras ang lumipas narating na namin ang probinsya nila Gia. Pero naglakad-lakad pa kami, Sir Alex, sa tansya ko mga 30 minutos din po na lakaran bago namin narating ang baryo nila. Akala ko kagaya lang din sa lugar namin sa Surigao. Pero hindi ganon. Dahil sobrang tahimik po doon at malalayo ang mga kapitbahay. Malayo ang tindahan. Liblib at medyo masukal na yung part na papunta sa kanila. Masaya naman kaming sinalubong ng mga magulang ng aking kasintahan. Mababanaad sa kanilang mga mukha ang kasabikan di lang sa anak nila kundi sa amin na mga bisita. Akala ko nga strikto ang mga magulang niya Hindi naman pala. Kasi noong ipinakilala ako ni Gia na kasintahan na, ay ngumiti lamang ang mga ito. Talagang ikinagulat ko ang sinabi na yon ni Gia. Wala man lang babala, diretso kasintahan na agad. At dahil hindi naman nagalit, ngumiti pa nga. Tuloy na wala ang aking kaba sa dibdib. Dahil mababait naman pala sila, lalo na kapag kausap mo na. Nagulat din talaga ako sa kasintahan ko, sir, kasi ikaw ba naman wala pang isang buwan mula nung magkasintahan kami. Kakarating lang din namin sa kanila pinakilala na kaagad na magkasintahan kami. Yung dalawang kasama namin pinakilala din na magkasintahan. Pakindat-kindat pa si Gia sa nanay niya. Kaya medyo na-shock din po talaga ako kasi pangiti-ngiti lang sila. Inisip ko, ano kaya magiging reaksyon nila sa oras na malaman na magkasintahan kami? Akala ko magagalit, okay lang pala. Kaya masaya talaga ako ng mga sandali na yun, Sir Alex. At yun na nga po. Pagdating namin sa lugar, lahat po sila ay nakangiti sa amin, Sir Alex. Masaya sila sa aming pagdating. Pinapasok kami. Yung tatay naman ni Gia na siguro mga 60 anyos pataas ang edad, ay inakbayan ako nung malaman niyang kasintahan ako ng kanyang anak. Papasok kami noon, pero pagkaakbay niya ay bigla rin niyang binitawan ng aking balikat. Nalubos kong ipinagtataka kasi parang nakuryente siya sa akin. Tapos nagsalita siya, ang sabi niya, "Ano ba yun? Wala yun. Tuloy kayo mga iho. Ano nga ba ulit ang pangalan mo?" Calvin po." Calvin. Parang katunog ng masarap na kambing. Sabay sabing biro lang sa akin. Pagkatapos nun ay nagkatawanan kami, Sir Alex. Nasabi ko na lang pala biro rin pala. Ang tatay
ni Gia na magiging tatay ko na rin sa susunod. Alam mo kasi Iho, itong anak namin, ihikan ito sa mga lalaki. Aba, mukhang ikaw ang sinuwerte. Ikaw yata ang... Kasi tignan mo, nakangiti ang anak ko. Halos lahat ng nagtatangka dyan, wala na kasi hindi niya gusto. Ah, ganun po ba? Ang swerte ko naman po pala kung ganun, Gia. Oo naman, maswerte ka talaga. Sagot ni Gia sa akin. Nakangiti naman ang kanyang tatay. Dagdag pa nito, Sir Alex. Tingin ko naman okay ka at hindi mo magagawang saktan ng aming anak. Isa pa kung talagang masaya ang anak namin sa relasyon ninyong dalawa. Masaya na rin kami para sa kanya. Salamat po Manong, hindi ko po in-expect talaga ito. Walang anuman Iho, basta mabait ka, mabait kami. Nung nasa loob na po kami, napansin ko na malikot ang mata ng tatay ni Gia sa akin. Tinitignan ako, pati ng mga kasama ko ng pasimple, mula ulo hanggang paa po, lalo na ako Sir Alex. Hindi ko naman binigyan ng maling kahulugan iyan. Pagkat kako, baka ganun lang talaga siya sa mga bisita. Noong nagtungo naman kami sa kusina para uminom ng tubig, ay kapansin-pansin po doon yung malalaking kawa. Siya talaga yung tao doon, Sir Alex. Samantala, yung pagod namin sa pagpunta sa lugar na iyon ay nawala dahil sa matatamis na salitang naririnig namin mula sa pamilya ni Gia, lalo na po ako. Idagdag mo pang hindi ako nilulubayan ng tatay niya kasi nagkukwento ito sa akin na para bang tingin niya ay miyembro na rin ako ng kanilang pamilya kaya naman. Yung pagod po talaga namin ay napalitan ng kagalakan. Nakapagpahinga kami noon siguro mga 9:00 pasado na po yun ng gabi. Pagkatulog tuloy-tuloy at nagising na lang kami umaga na. Pero nung gabi na bago kami makatulog, narinig ko ang boses ng nanay ni Gia na nagsabing sa Makalawa ay may handaan. E di napakunotno ako Sir Alex kasi nga Semana Santa ng mga panahon na yun. Bakit may handaan? Noong tinanong ko si Gia, bandang mga tanghali doon namin nalaman na iba pala ang paniniwala nila at relihiyon. Kumbaga hindi sila Katoliko. So ayun na nga po ng araw na yun ay nagluto kami sa kusina. Yung kusina nila po ay dalawa. Ang isa ay nakaseparate po sa bahay nila. Doon daw nagluluto ang mga bisita, hindi sa bahay nila. Bagay na ipinagtaka ko talaga kasi bakit pa sa labas gayong meron naman sa loob. Tapos napakadistansya pa talaga yung isang kusina nila. Pero ganun daw talaga ang gusto ng mga magulang niya pati na ang lola. Ang mga bisita ay separate magluto. Tapos nung nagluluto kami, amoy na amoy ang mga sangkap. Naglaho ang mga tao sa loob ng bahay nila. Pansin lang namin tuwing magluluto. Umaalis ang mga magulang niya pati ang kanilang lola na nagbubuga talaga ng hangin sa ilong. Di ko pa nalaman sa umpisa kung bakit ganon. Akala ko sadyang may pinupuntahan lang pero hindi pala. Dahil pala sa amoy ng mga sangkap na niluluto ni Buyet at dinudurog. So ayun na nga po kumain na kami ng almusal. Pagkatapos nun ay ipinasyal kami sa paligid. Naglakad-lakad sa bukid at sa mga taniman nila ng prutas. Doon na kami kumain ng tanghalian nun. Kasi nagbaon kami Kumbaga, nagpiknik. Bandang 3:00 ng hapon ay bumalik na kami sa kanilang bahay. May naabutan kaming ibang tao doon. Mga kaibigan pala ng kapatid ni Gia na magkasintahan din. Yung babae ay buntis pero hindi pa halata ang tiyan. Napapansin kong masayang-masaya ang mga tao kina Gia, lalo na ang lola nito. Habang kinakausap yung mga panauhin na yon, mas lalong sumaya nung dumating kami. Talagang nakakawili din po, Sir Alex. Habang masaya silang nag-uusap doon, umalis ako saglit, Sir Alex, papunta ng tindahan. Ang tindahan ay medyo distansya talaga.
Mag-isa lang akong nagtungo upang hindi na makaabala. Pagdating ko sa tindahan, nakita ko sa unahan na may kausap ang tatay ni Gia na isang lalaki na may edad. Magkamukha sila kaya nasabi kong kapatid niya. Nang mapansin niya akong nakatingin sa kanila, hinila niya yung lalaki papasok sa yung halamanan konti, kaya hindi na sila naaabot ng aking paningin. Hinayaan ko na lang din. At habang bumibili sa tindahan, bigla akong tinanong ng tindera pero pabulong. Kayo ba ang bisita nila dyan? Opo ma'am. Kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Ha? Bakit po? Pero kindat na lang ang sinagot niya sa akin na palingon-lingon. Papalapit na pala ang tatay ni Gia sa likod ko. O Calvin, anong binibili mo dyan? Candy lang po. Wala sa amoy ng bibig ba? Sa susunod magpautos ka na lang. Okay lang naman po. Malapit lang naman to eh. Tara, sige na. Balik na tayo sa bahay. Alam niyo sir, muntik madulas ang aking dila. Itatanong ko sana sa tatay ni Gia kung bakit sinabi ng tendera yung mga katagang kung ako sa inyo ay umuwi na kayo. Pero bigla na lang po akong napaisip na baka may ibig sabihin ang tendera na yun tungkol sa pamilya nila Gia kaya hindi ko na tinuloy. Hanggang sa makabalik na kami sa kanilang bahay, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang sinabi ng tendera Sir Alex. Sa totoo lang, hindi ako mapakalinan. Hindi ko matanong-tanong sa kanila dahil nagsisimula na akong kinakabahan sa di mawaring dahilan. Katunayan, hindi ako makatulog ng maayos. At habang nakikiramdam, may narinig kaming pagkalabog sa bubong at pagaspas ng pakpak. Bagay na nagpagising sa dalawa kong kaibigan na katabi kong natutulog. Tatlo kasi kami sa kwarto na yon, Sir Alex. Ano yun? Tanong pa ni Gina. Nalimpungatan silang dalawa eh. Tulog na sila noon, ako na lang ang hindi. Hindi ako makasagot sa kanila kasi hindi ko rin alam kung ano yung nahulog sa bubong eh. Pero may naririnig kaming malakas na pagaspas na parang nagmumula sa malaking pakpak. Mukhang nanggagaling sa malaking ibon kako. Dito ko na pabulong na sinabi sa dalawa ang sinabi ng tindera. Natulala sila, Sir Alex. Si Jean ay napaupo at mukhang kinakabahan. Nagsabi siya sa akin na kahapon pa hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa lugar na iyon, na parang meron daw mangyayaring masama. Tanong niya sa nanginginig na boses. Diyos ko, nanganganib ba tayo rito? Anong nanganganib? Hindi Sagot ni Boyet. Sumagot naman ako at sinabi kong hindi ko alam. Pero kinakabahan talaga ako, Sir Alex. Wika naman ni Jean ng pabulong. May napapansin ba kayo sa paraan ng pakikitungo nila sa atin? Mukhang kaduda-duda kasi. Sagot ko naman sa kanya ng mahinahon. Bukas na lang natin pag-usapan yan. At saka baka nagkakamali lang tayo. Sige na, matulog na tayo. Teka, saan natulog yung magkasintahan? Yung kasama ng kapatid ni Gia. Doon daw sa kabilang bahay nila sa Kakahuyan. Kasi puno na tayo rito. At yun na nga po, bumalik na kami sa pagtulog pero hindi na po talaga kami nakatulog ng maayos, Sir Alex. Mga 2 oras lang siguro at nasa mga 4:00 na nung makatulog na talaga kami. Paggising sa umaga, napansin kami ng mga magulang ni Gia na puyat. Kaya nagtanong sila. Bigla namang sumagot si Jean at sinabing, opo tito, kasi may narinig po kaming malaking ibon na lumilipad kagabi. Pagkasabing ganon, nagkatinginan sila na para bang nag-uusap ang mga mata nila, Sir Alex. Sumagot naman ang lola nila at sinabing, ay, wala yung narinig nyo na yon. Huwag niyong pansinin dahil ibon lang yon. Marami dito tuwing gabi. Anong ibon po yun, lola?
Ay, mga paniki lang naman yan. Yung mga malalaki. Hindi na nga ano ng tao yan ah. Huwag kayong mag-alala. Si Gia naman, pangiti-ngiting sumagot at sabi niya, "Hala, matatakutin pala kayo sa ibon? Nako, para kayong hindi lalaki kayong dalawa." "Ay, hindi naman kami takot, nanibago lang." Sagot ni Gia. Pero ako, Sir Alex, iba talaga ang pakiramdam ko sa paraan ng pagkilos ng mga taong nakapaligid sa amin doon. Parang tinitignan kami isa-isa lagi. Kinakabahan man ay nanatili po akong kalmado. Nang araw na yon ay abala na silang lahat kasi nga may okasyon sa kanila. Ang kasintahan ko naman at nanay niya nagpaalam na pupunta sa pamilihan. Samantalang ang tatay niya ay nagpunta naman sa kabilang bahay nila sa Kakahuyan. So kami na lang ang naiwan doon. Ako ang magkasintahan na kasama ko at ang lola nila Gia. Ang ginawa namin ay naglakad-lakad kami saglit sa paligid. Binilinan kami ng lola niya na huwag lumayo dahil baka pag-agawan kami. Nagtaka naman kami sa sinabi ng lola. Kaya napatanong ako, "La, ano po yung sinabi niyong pag-aagawan kami?" Kasi alam ninyo, mga gwapo kayo at gwapa. Baka pag-agawan kayo ng mga kalalakihan at kababaihan dyan. Yun pala ang ibig niyong sabihin, lola. Sagot ni Boyet. Kami naman pangiti-ngiti lang pero nagdududa na talaga kami. Hindi pala basta ganoon ang ibig sabihin ng lola. Kaya pala seryoso itong nagsasalita dahil iba pala ang ibig niyang sabihin. Namuntik pang madulas ang kanyang dila. Ang ibig pala nitong ipahiwatig. Pag-aagawan kami ng mga aswang sa baryo na yon na mga kamag-anakan nila. Napakarami pala nila doon. Subalit hindi naman lahat ay aswang. Sila lang na magkakamag-anak. So ayun na nga po. Ang punto ko talaga ay bumalik sa tindahan kaya nagtungo na kami roon upang tanungin ulit yung tindera na nagbabala sa akin. Pagdating nga roon ay nandun siya. Pero halos ayaw na niyang sumagot, Sir Alex. Ang akala niya kasi isa sa amin ay kamag-anak ni Gia pero nang sabihin kong lahat kami mga dayo lang at kaibigan lang namin si Gia, ang naging tugon niya sa amin ay umuwi na agad kami. Pero bakit po, Nay? Taga saan ba kayo? Taga Surigao po. Lahat kayo taga Surigao? Opo. Ang layo ng lugar ninyo. Umuwi na kayo hanggat may oras pa. Hindi niyo alam kung sino at ano ang pamilyang pinuntahan ninyo dito. Sumagot naman si Boyet at sinabing, "Diretsuhin niyo po kami, Nay." "Masasamang loob ba sila, rebelde?" "Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo." "Sige, sasabihin ko sa inyo. Yang pamilyang pinuntahan ninyo mga aswang yan. Mula dyan papunta sa ibabaw magkakamag-anak sila. At lahat sila mga aswang. Sige na, umalis na kayo hanggat may oras pa." Sa sinabing iyon ng tindera ay talaga naman pong nangilabot kaming lahat, Sir Alex. Pero nag-usap kaming tatlo na hanggat makakaya namin ay huwag kaming magpahalata sa pamilya nila Gia. Nananatiling kalmado sa bawat galaw upang hindi kami matunugan na kami aalis habang may araw pa ng araw na yon at hindi pa dumarating ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Yun na po kasi ang araw na nakatakdang magtipon-tipon silang magkakamag-anak. May okasyon. Naglakad na kami, Sir Alex. Pagdating sa bahay, dumating ang tatay ni Gia na may kasamang dalawang lalaki. Mga kapatid niya ito dahil magkamukha sila. Nakangiti ang tatay niyang sumalubong sa amin, dala ang malaking sako na halos mapuno ng karne. Sobrang lakas nila. Parang baliwala sa kanila na pasanin ang sako na yon. Preskong presko, Sir Alex, may mga dugo pa. Tinanong ko ang tatay niya kung anong karne yon. Sagot nila, karne ng baka. Nagkatay umano sila ng baka sa kubo doon sa may Kakahuyan.
Pero mas lalo akong nanginig at nangilabot, Sir Alex. Nung makita kong parang hindi naman ganun. O hindi balat ng baka. Tapos, nakita ko talaga na may tato. Ipinakita lang saglit ng tatay ni Gia. Nakita niya rin yung tato. Agad niyang tinakpan ang sako. At sinabi sa akin na mamaya pa raw lutuin ang baka na yon. Pero alam niyo ba, Sir Alex, kung bakit ako nanginginig ng mga sandali na yon? Dahil nalaman ko. Bigla na lang naglaho yung dalawang tao na magkasintahan na kasama ng kapatid ni Gia. Ang pinaka nakakapagduda, yung tato na napansin ko sa isang karne. Kahawig sa tato nung lalaki. Sir Alex, dahil sa may araw pa naman, pasimple kaming tumakas. Habang abala sila sa likod, kami naman tatlo ay kinuha na ang mga gamit sa kwarto at dali-dali nang umalis. Pero nagpaalam kami sa lola niyang noon ay nakaupo sa harap ng kanilang tahanan na kami babalik din agad at pupunta lang sa unahan saglit. Tumango naman ito at ngumiti pa sa amin. Pero kami, sa totoo lang, mangiyak-ngiyak na sa tindi ng takot. Hindi alam ng mga kaibigan ko na yung laman ng sako ay iba. Hindi karne ng baka. Kasi hindi ko sinabi na may nakita akong tato. Tato nung lalaking kasintahan ng buntis. Na bigla na lang nawala. Sinabi ko lamang ito sa kanila noong nakalabas na kami sa baryong iyon. Nagpasama po kami, Sir Alex, sa isang miyembro ng pamilya doon sa tindahan na isang kafgo. Mabuti na lang at sinamahan talaga nila kami palabas. Pero wala na kaming ibang binanggit sa kanila, basta ang gusto lang namin sundin ang babala ng tindera na umalis na kami sa lugar na yon. Nagmamadali na kami noon kasi baka makasalubong pa namin si Gia at ang kanyang nanay. Sa isang iglap noon, Sir Alex, naglaho ang aking nararamdaman kay Gia. Maganda pa naman artistahin, kaso mukhang kami naman pala ang gagawing pagkain sa kanilang gaganapin na kasiyahan. Nagsalita naman yung naghatid sa amin na huwag kaming mag-alala dahil kung sakaling makasalubong namin sina Gia ay hindi nila hahayaan na pipigilan kami. Takot daw sa kanila ang mga pamilyang yon na mga aswang sa lugar. Dahil ang mga kalalakihan sa kanila umapatay ng aswang kapag mahuli. Katunayan, pagkukwento ng isa, may nadali na silang 2 aso na mga aswang. Napatay nila ito pero hindi nila inakala na tao. Kapitbahay pa. Kinuha yun ng mga kamag-anak ni Gia. Alaga umano nila. Pero duda sila tao daw yon. Ang sabi kahit balahibo lang ibalik. Ayun, hinukay sa pinaglibingan. Mula noon takot na sa kanila ang mga mangtas sa lugar na iyon. Ang pangalan ng lalaking kafgo ay si Mauricio. Binalaan niya kami. Wag na kaming dadayo sa mga lugar na katulad doon. At kung hindi mapigilan kasi walang kaalam-alam, siguraduhing may pangkontra sa katawan. At sa mga sinabi niyang iyon, dito ko lamang po naalala ang binigay ni Lola na dala-dala ko pa rin sa aking bulsa. Ipinakita ko ito sa mama. Napatango siya, Sir Alex. Ang sabi niya, meron ka pala nito malakas ang karga. Buhay na buhay umano ang gamit na yon na tangan ko. Sa sinabi niya, Sir Alex, naaalala ko naman ang tatay ni Gia. Kaya pala para siyang nakuryente noong inakbayan niya ako pagdating sa kanila. Ay dahil pala sa suot kong, sabi ni Mang Mauricio, napakainit sa kanila. Na kaya pala panay titig nila sa akin mula ulo hanggang paa. Nakikita ko yon at napapansin sa gilid ng aking mata. Ay dahil batid pala nila na mayroon akong gamit na nakakapaso sa kanila. Kaya pala hindi nagpahawak sa akin yung matanda. Dahil nagmano ako sa lola ni Gia, Sir Alex.
Hindi talaga nagpahawak ng kamay at pangiti-ngiti lang. Sabay iba ng usapan. Dahil pala sa kwintas ni Lola. Sabi ni Mang Mauricio, maaring maligtas ako pero paano na lang ang mga kasamahan na walang pangkontra sa katawan. Pero pwede rin akong madali. Isang hampas lang sa ulo ko, patay na ako. At dagdag pa niya, mabuti na lang at sineryoso ko yung babala ng tindera dahil kung hindi, baka hindi na kami makauwi. Hanggang sa narating na namin ang sakayan, Sir Alex. Dito na napaluha at napaiyak talaga si Gina at habot langit po ang pasasalamat namin kay Mang Mauricio. Hanggang sa nakauwi po kami ng ligtas sa aming lugar, sa Surigao. Makaraan ng ilang araw, nagkita kami uli ni Gia. Galit na galit siya at hiniwalayan niya ako, Sir Alex, pero gusto ko rin talaga sabihin sa kanya yon. Kaso, naunahan niya lang ako. Halata sa mukha niya na nagpipigil. Galit na galit talaga siya sa akin. Bakit daw kami umalis nang walang paalam? Halos mabalido sila kakahanap sa amin sa lugar nila. Nakala na paano na kami sa kamay ng iba. Sagot ko naman sa kanya, ibang aswang? Napatitig siya sa aking mga mata, hindi nakasagot. Isa pang nasabi ko sa kanya na hindi ko napigilan, Sir Alex. Nakita kong may tato ang karne na ipinakita saglit ng kanyang ama sa sako. Pagkarinig niya noon ay agad umalis si Gia. At mula noon, hindi na kami nagkita. Umalis na rin siya sa trabaho niya at hindi ko na alam kung saan siya lumipat. Baka bumalik sa probinsya nila. Basta isa lang ang nasa utak ko noon. Alam niyang alam namin kung ano ang pamilya nila. Kaya umiwas na rin siya. Isa pang hindi malilimutan sa tatay niya noon ay yung sinabi nito tungkol sa pangalan ko, Calvin. Parang katunog ng masarap na kambing. Parang biro lang kung pakinggan, ngunit kung iisipin mo talaga, may malalim na kahulugan. Parang kami ang sinasabi niyang masarap na kambing. Siguro, Sir Alex, noon ay umiiral pa yung ganoon na makatay ng mga taong dayo. Ngayon maaaring wala na ang mga aswang na ganyan. Pero dapat pa rin po tayong mag-iingat lalo na sa mga taong mahilig dumayo sa iba't ibang lugar at mga liblib ba. Dahil hindi natin alam, baka aktibo pa rin sila. Na baka tayo na pala ang kakatayin sa okasyon nila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay maibahagi po ito sa inyong programa nang sa gayon ay mabigyan po ng babala at aral ang mga taong katulad namin noon. Hanggang sa muli, ako po si Calvin.